lalong-lalo na sa mga kapatid natin na bagong yakap sa Islam at hindi pa matatag yung kanilang pundasyon patungkol sa paniniwala at pananampalataya sa Islam. Mga kapatid, napakahalaga sa isang Muslim na malaman niya kung ano ang tunay na paniniwala sa Islam. Hindi magiging matuwid yung ating pagka-Muslim, hindi tayo tunay na magiging ganap na isang Muslim kung ating ang paniniwala at pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga bagay na dapat paniwalaan sa Islam. Kung hindi ito tama, hindi rin magiging tama at hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawaing pagsamba sa Kanya. Meaning to say, kapag ang isang tao ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagdarasal, nag-aayuno, ngunit mali ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tatanggapin sa kanya yung kanyang mga gawain na iyon. Okay? Ibig sabihin nun, ang pagkakaroon ng tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay syartun, ay kabilang sa mga kondisyon para tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga ibadah. Bakit? Dahil ang mga kuffar, naniniwala sila na mayroong Panginoon, pero hindi nila sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله جل وعلا في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Kung tatanungin mo sila kung sino ang naglikha sa kanila, ang sasabihin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Noong si Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, siya ay pinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yemen. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أو في رواية أخرى sa ibang narration التوحيد. Okay? Noong pinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal sa Yemen para magda'wa, para ipalagana, para ipaabot ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang revelasyon na pinadala kay Propeta Muhammad. Sabi niya, Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawm min ahli al-kitab. Tunay na ikaw ay darating sa isang qawm. Ang qawm, yutlaq, pwede nating sabihin isang pamayanan, community, o kaya nasyon. Tamam? Sabi niya, فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Ang unang-una mo, sabi niya, ang unang-una mong ipaparating sa kanila ay an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okay? Ang unang-unang sasabihin at idada'awan nila sa kanila ay ang iparating, sabihin sa kanila, ipakilala sa kanila, o kaya sila ay sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang Panginoon at si Propeta Muhammad ang kanyang sugo. Fahuna, dito sa bagay na ito, sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mauunawaan natin na kapag tayo nais nating magda'wa ila Allah, nais natin mag-anyaya tungo sa Islam, anong unang-una natin? Ang unang paparating natin sa kanila ay ang tauhid. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo agad ituturo sa kanila paano mag-fasting. Sabi mo, halimbawa kung mayaman itong tao na ito, sabi mo kailangan magbigay ka agad ng zakat. Ituro mo sa kanya. Ipaunawa mo sa kanya. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tama? At ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng nakikita natin, yung tinatawag na thalatha al-usul, tatlong saligan.
Ito ay isang aklat. Isang book. Sino ang may author nito? Sino ang sumulat ng kitab na ito? Siya si... may nakakilala? Siya ay tinatawag na Imam al-Mujaddid. Okay? Siya ay imam na tinatawag na Imam Mujaddid. Sino sa? Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kilala niyo siya, hindi? Bakit hindi natin kilala? Pagdating dito sa Saudi Arabia, Ad-Dawlat As-Saudiyyah Al-Ula, sa panahon ng unang naging hari dito sa Mamlaka Al-Arabiyyah As-Saudiyyah, ay tinulungan niya at sumang-ayon sa kanya ang pagdada'wa ila Allah. Sino siya? Si Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maaring narinig nyo yung term na ginagamit ng iba, na yung mga sumusunod sa kanya tinatawag na Wahhabiyun. Narinig nyo yun? Narinig nyo hindi? Tinatawag nila ng mga atba', lalo na yung mga dito sa Saudi Arabia. Sinasabi nila ng mga yung mga taga-Saudian, mga Wahhabiyun. Sila lang yung nagbansag sa bansag na iyon, katawagang iyon. Pero tayo bilang isang tagasunod ng tayo ay mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hindi natin kiniklaim at hindi natin sinasabi na tayo ay mga Wahhabiyun. Sila lamang yung nag-itlaq, sila lamang yung nagtasmiyah, sila lamang yung nagbanggit ng bagay na iyon sa atin. Bakit? Dahil yun sa galit nila at dahil yun sa nasagasaan yung kanilang paniniwala ng turo na ipinalaganap ni Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Galit na galit, lalong-lalo na yung mga innovator. Yung mga ahlul bid'ah, yung mga gumagawa ng innovation sa Islam. Galit na galit sila kay Sheikh Abdul Wahhab na Imam Mujaddid. Kasi nasagasaan yung kanilang mga paniniwala at kanilang mga sinasagawa. Kanilang mga ginagawang taliwas sa turo ng Islam. At itong Thalatha al-Usul, ito ay ilan lamang sa mga naisulat. At alhamdulillah, ay hanggang ngayon ito ay umabot sa atin, alhamdulillah. Tama. Ngayon ang tanong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano ang tinutukoy sa tatlong saligan na ito? Ano ang tinutukoy sa tatlong saligan na ito? Aywa? May nakakaalam ba? Aywa? Tayyib. Ang Thalatha Usul, ang tatlong saligan na ito, ang tinutukoy dito ang tatlong katanungan. Saan? Saan? Sa libingan. Unang-una doon, ano ang itatanong? Man Rabbuka. Pangalawa? Man Nabiyuka. Pangatlo? Ma dinuka. Tama? Tayyib. Okay. Unang tanong, kung tatanungin ka sa libingan kung sino ang iyong Panginoon. Pangalawa, tatanungin ka kung sino ang iyong propeta. Pangatlo, tatanungin ka kung ano ang iyong reliyon. Okay? Tama. So, napapaloob dito sa tatlong saligan na ito, dapat nating malaman yung apat na masail. Okay? Apat na usapin, masail,
na napapaloob dito sa al-usul al-thalatha. Okay? At ito ay napapaloob sa isang surah, sa suratul Asr. Okay? So, unang-una dito, okay, ang unang-una na dapat nating malaman bilang isang mananampalataya, okay? Al-ilm. Unang-una doon sa apat na usapin, al-ilm. Ano yung ilm? Ang kaalaman. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifati nabiyhi wa ma'rifati dinihi. Al-Islam bil-adilla. Okay. Dito, ang kaalaman na makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, mapag-aralan natin ang mga bagay, mga katangian, mga pangalan na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aralan natin, makilala natin at mapag-aralan natin yung mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang isang nilikha niya, bilang isang alipin niya. Gayon din, al-ilmu bima'rifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nararapat din natin na malaman, makilala kung sino ang propeta na ipinadala sa atin. At gayon din, yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, napapaloob dun sa unang usapin, al-ilm. Okay, napapaloob dun yung pagkilala sa Allah. Pangalawa, kilala kung sino ang propeta. Pangatlo, ang relihiyong Islam, al-ilm. Tama? Mafhum? Naintindihan ba? Naintindihan po? Okay. Sana walang inaantok. Tama. Pangalawa, ano yung pangalawang nakasulat? Ang pagsabuhay nito. Pagkatapos mong magkaroon ng kaalaman, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu din, hindi yun sapat na magkaroon ka lang ng kaalaman. Kaya nga sinasabi ng ibang mga scholar, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamar. Ang kaalaman na walang pagsabuhay, walang pagsagawa, hindi ina-apply, hindi binabahagi, kasyajaratin bila thimar, ay para bagang punong kahoy na walang bunga. Okay, ganun yang ganun ang magiging halimbawa niya, ganun ang magiging sitwasyon na ang isang tao nag-aral sa Islam, nakilala niya Allah subhanahu wa ta'ala, nakilala niya ang kanyang propeta, nalaman niya yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi niya ito sinabuhay, ay walang halaga yun, walang kapakinabangan sa kanya. Bagkus, ang mangyayari nun, itatanong pa sa kanya yung kaalaman na natutunan niya. Ang kaalaman na natutunan niya, itatanong yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib?